Nasa linya na po natin si ASEC Attorney Norlito Eneran, Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Field Operations, Luzon, DENR. Pag-usapan natin, problema pa rin po sa basura na naku, talaga ho nagiging dahilan ng sabi nga mga baha, matindi ho ang baha natin sa mga nakalipas na araw dahil Tama-tama dito. yan. Tama-tama yan. At marami tayong gustong gawin, lalo na ang waste to energy Yes, na hangad ng programa. gobyerno. Assistant Secretary ng DNR for Legal Affairs, Enforcement and Field Operation, Attorney Norlito Eneran. Attorney Eneran, good morning po Good sa morning inyo. po sa inyo. Orlin Cody po sa one-on-one, walang personalan. Attorney. Yeah, isang makakalikasan umaga sa inyo, Sir Orly at Ma'am Cody. Oho. At sa inyong mga tagapakinig, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa akin para maipaliwanag. Ayun na nga. Gustong-gusto ko hong maipaliwanag sana yung tungkol sa inyo pong hinaing din pala yung solid waste management. Mga LGU, kinig-kinig dito po Lalo sa na ating programa. Itong naging trabaho ninyo, nitong nakaraang mga linggo, nung maglutangan yung mga basura, Paranaque, Nabota, sa tilampang mga lugar, paligid ng Manila Bay Area. Attorney? Yes, Ma'am Connie at saka Sir Orly, yun ang ating panawagan. Hindi lamang naman po sa ating mga LGUs, kundi sa lahat po ng ating solid waste managers. Meron tayong National Solid Waste Management Commission, meron tayong DNR, meron tayong local solid waste management boards, provincial solid waste management boards, at yung ating mga barangay. And of course, lahat ng ating citizen, lahat ng mga kababayan natin, lahat po tayo involved sa pagpapatupad ng ating Ecological Solid Waste Management Act. Kaya lang yun nga nabanggit ko kanina, sir, may mga dapat ayusin pa rin. Kasi naalala ko, di ba maraming beses na tayong kumbaga sa mga iba't ibang lugar na tirahan ho natin sinasabi mag-segregate tayo ng ating basura. Pero kalaunan, pagdating ho naman dun sa tambakan ay halo-halo rin, hindi ba? So baliwala. Oo, di ba? So ano ho ang ating pwede kayang magawa? More stricter measures, mas control kaya dapat ito ng LGU na, di ba, hindi talaga mabuksan yung mga basura ho na tinatapon? Yeah, ang tugon ng ating Pangulo rito is iayos yung ating sistema. By fixing the system, magmula sa LGU sa mga barangay, papunta sa mga national government offices, kailangan magtulungan. At hindi lang pataasin yung or i-implement yung stiffer penalties, but yung sistema, making sure that yung ating mga basura ay may mapagtatapunan. Especially yung pag-identify ng ating mga sanitary landfill. Sa batas, very strict ang nakalagay doon na hindi po pwedeng mixed waste ang itatapon natin sa ating mga sanitary landfill. Dapat lang na nandun sa sanitary landfill are the residual waste. Meaning, yung mga compostable, yung mga biodegradable, yung mga pwedeng i-recycle, dapat nandun yan sa MRF, sa Materials Recovery Facility na nakalagay sa ating mga barangay. Meron bang lahat ganyan? Kasi parang nasusunod ba yan, sir, sa inyo pong pag-aaral? Sa ibang mga barangay, base sa aming inventaryo, lahat naman po mayroon mga materials facility, mga MRFs natin. But yung implementation, dun po tayo nagkakaroon ng issue. May mga barangays na maayos na po yung kanilang implementation. In fact, yung ibang mga barangays ay nakakapag-provide na rin ng livelihood dun sa kanilang mga kababayan or constituents dahil maayos yung paggawa, especially yung mga recycling nila, recycling activities. So na-dispose nila ng maayos ito. May mga barangays naman na unfortunately pinaghahalo-halo pa rin ang pagbibigay dun sa mga trucks na nahalo dun sa ating sanitary landfill. So ito ngayon, Ms. Connie and Sir Orly, yung ating tinututukan na lahat ng mga involved sa solid waste management ay maging aware na at matupad na kung ano yung nakasaad sa batas. Hindi naman ito nangangahulugan kasi matagal na napag-usapan ito eh. Yung alisin sa kapangyarihan ng LGU yung dalawang bagay,
yung trapiko at saka garbage collection. Hindi naman siguro pwedeng buksan ito sa ganun uling usapin para tiyakin na ang mga LGU ay tama ang pangongolekta at walang problema sa pag-dispose ng basura. Hindi naman siguro hantong ito sa ganun na attorney, ano po? May mga batas na isinusulong ngayon sa Kongreso na i-revise yung ating RA 9003, Mhm. yung Physical Solid Waste Management Act. Siguro isa yan sa mga tinitignan kung sino ba talaga sa mga ahensya ng gobyerno ang dapat mga siwa sa ating solid waste management. Kaya lang sa tagal ho naman ng problema natin sa basura, 'di ba? Parang dapat na solusyonan na 'yan noon pa, napagdesisyonan na kung sino talaga ang dapat mangalaga, 'di ba? Para po diyan. Ano ba sa tingin ninyo ang pupwede pa nating mapiga? No, paano pa ba natin talaga matutugunan itong problema sa basura na tinatawag na nga ho ni Sec Vince na crisis, hindi ba? Tama po yan at narinig naman po natin yung ating mahal na presidente nung sinabi niya na may krisis na tayo sa basura at na-mention niya yung waste to energy. At ito po ay sinusuportahan natin pero isinasaalang-alang din natin yung sinasabi ng batas. Mga kritiko rito ay sinasabing incineration ay bawal sa ating bansa which is tama naman po sa ating batas sa Philippine Clean Air Act, bawal ang incineration. Pero nilinaw naman ito ng Supreme Court na incineration per se ay hindi prohibited. Ang prohibited if yung incineration ay mag-emit ng mga harmful fumes beyond the standards. Yun. Sige lang, ikaw Kasi partner. ito buti nabanggit nyo ang waste to energy. Paano ba natin gagamitin yan? Paano ba natin gagawin yan? Pwede ba yan dito sa atin? May mga nagsasabi na ang Singapore ay yan ang ginagawa nila, nagko-convert. Meron din naman nagsasabi na tinatanggal na daw sa ibang bansa naman yan. Sa atin parang malabo pa rin mangyari yan, lalo na kung ang pag-uusapan ay energy na maghahatid ng supply ng kuryente. Ano ba nakikita? Ano ba ang direksyon nitong waste to energy na discussion ngayon ng kasalukuyang administration, attorney? Well, yung ating konsepto ng waste to energy or yung incineration is matagal na nausapin ito. In fact, marami ng mga technologies ngayon na available in the market na pwede na nating pag-aralan, evaluate kung makakabuti ito sa ating bansa. May mga tinatawag tayong non-burn technologies na ginagamit ng plasma and microwave. Tama, nilulusaw lang. Yes, oo. Na po pwedeng maiwasan yung pangamba ng ating mga kababayan about incineration. So ito naman po ay ang ating opisina sa DNR ay masusing pinag-aaralan nito at sinusuportahan natin yung mga technology na ito na makakabuti dun sa ating waste management. Oo. Kaya lang 4 na taon po daw kung sakasakali no, yung mga facilities na ito mabubuo. Tama ho ba yun, yung pag-aaral? Well, Ma'am Connie, depende po sa technology na ito. Yung may sa mga waste to energy po. Yeah, ang nangangasiwa nito, ang tumitingin dun sa kanilang mga technology ay yung ating Department of Energy. And siguro may mga lumapit na rin sa kanila for contracts at sila po makakapagsabi kung ilang taon ito maipuput up. But pagdating sa DNR, yung ating role dito is to make sure that the environmental impact is considered and evaluated. So, okay po sa DENR, ito pong sinasabing teknolohiya ng waste to energy? Sa amin, sinusuportahan namin, Ma'am Connie, yung mga technologies na pasok sa standard natin. Ito po, pasok sa standard ba yan if ever? We have to evaluate and to check kung ano itong technology na ito. But essentially, we support all the technologies na sa tingin natin is within the standards na pinapatupad natin sa DNR. Okay. Attorney, meron ba tayong problema sa mga landfill? Meron pa ba tayong sapat na lugar para tanggapin yung mga basura ng ating mga mamamayan? Yeah. Tama yun, Sir Orly. Talagang medyo may challenge tayo pagdating sa identification of the sites. Especially Metro Manila, talagang kailangan kasi ng malawak na lupain pag nag-establish tayo ng sanitary landfill.
Kaya masusi namin pinag-aaralan yan sa DNR bago magkaroon ng isang establishment ng sanitary landfill. Madami pong mga requirements pagdating sa siting requirement. Tinitignan natin yung geological situation on the ground bago natin tulutan na ma-establish ang isang sanitary landfill. Okay. Ito magandang tanong actually ng ating pong Ka-Team Bulalo, yung mga nakikinig po sa atin mula kay 5688, no? Anyari, sabi niya, Solid Waste Management Commission, national level, Solid Waste Management Boards, LGUs, Barangay Cleanliness Programs, anong outputs ng mga ito, saan at sino ang nagpabaya sa tingin ninyo sa basura? Ayan, kayo na ho ang sumagot. Okay. Ang waste management naman natin is, I think this is a shared Responsibility. burden sa ating lahat, and therefore shared responsibility and shared duty nating lahat. Hindi lamang po yung mga ahensya ng gobyerno, kundi pati na rin yung ating mga kababayan. Disiplina talaga po ang ating hinihingi sa lahat. Kasi yung ating batas ay mandates that there should be segregation at source. So ito ay obligasyon din ng ating mga kababayan. Now, pag na-segregate nila at source, yung mga basura na ito, yung pwede pang ma-recycle ay dadali natin doon sa ating mga MRFs na jurisdiction naman ng ating mga barangay. Yung mga residual waste, ito naman ay kukuhanin ng ating munisipyo or city na dadalhin naman doon sa ating sanitary landfill. Na itong sanitary landfill naman ay imo-monitor closely dapat ng LGU, ng DNR, and ng National Solid Waste Management Commission. So kung tatanungin natin sino ang nagpabaya, it has to be an entire evaluation kung titignan natin. Kasi sa Lahat tingin natin, meron. lahat meron pananagutan sa nangyari ngayon. Okay, balikan ko lang yung waste to energy na iniisip ngayon ng pamahalaan. Anong klaseng sistema po ito? Ang naiisip po natin, yung may apply natin sa Pilipinas? Yung mga naririnig po natin ng mga technologies ay ito po yung mga sinusunog yung basura and then nakakapag-create siya ng energy. But as I mentioned earlier, meron na rin po tayong tinitignan ng mga non-burn technologies. Yung kasi ang ina-avoid natin yung magsusunog and then lalabas sa ating himpapawid sa ozone layer hangin, ng mga didestroy magsisira ng ating kalikasan, ng ating hangin. Yes, Sir Orly. So yun po ang obligasyon po ng DNR is to make sure that yung emissions nila are within the standard. Otherwise, kung beyond the standard sila, i-call out natin to at possible na ipa-re-evaluate natin yung ganitong technology. Actually, meron yung ganyang sistema, meron ng proven yung basura nagiging material ginagamit sa paggawa ng kalsada. Naalala ko, di ba? Mga bricks. Yan. Ginagawa ring disenyo sa mga papubliko mga lugar. Nagagawa na yun. Pero pag waste to energy, talagang yun ang medyo talagang masalimuot na isipin at magastos talaga, Attorney Ineran. Yes. Tama ka kasi yung mga waste to energy na ito ay may kailangan na feedstock. Requirements ito para makapag-create siya ng energy. So yun lang talagang babantayan natin, Sir Orly, Ma'am Connie, yung kanyang emission. Okay. Maganda ho kasi yung nabanggit ni Orly 'di ba? Nagagawa ho yan, alala ko sa Subic. 'Di ba meron diyan mga organisasyon, NGOs na nagko-convert ng mga plastic into bricks. Tapos yun ho yung pinanggagawa ng mga bahay. Minsan ka parang cobblestone sa hardin. At matibay po ito. Ito ho ba magiging programa rin kaya na susuportahan dapat ng DENR, 'di ba? Kasi sayang 'di ba? Meron naman paraan para yung pong ma-convert yung mga materials na kunyari mga plastic lalo na hindi po natutunaw for many years, hindi ba? At nasa environment lang natin. May mga microplastics pang tinatawag, 'di ba, na napupunta sa ating karagatan at nakaka-affect din sa ating mga isda at mga kinakain eventually. So, ito po bilang pangkalahatan, DENR, ano ho ang mga programa ninyo para sa ating kalikasan na makakatulong sa mga komunidad patungkol po sa recycling siguro? Yeah, at tama kayo, Ma'am Connie, at
yung nabanggit mo kanina na ginagamit yung mga basura into something else, ito po ay ginagawa na rin ng ating ibang LGUs. Nandun ako sa Region 3 nung nakaraang araw ay nagbigay po tayo ng awards doon sa mga barangays, mga munisipyo, city na nag-implement ng recycling. At nakakatuwa na meron mga barangays na tinututukan talaga nila. Yung ginagawang biocharcoal, ginagawang upuan, ginagawang bricks, yung mga basura, marami na pong mga barangays na gumagawa nito. Especially sa may side ng Aurora, Cabanatuan, may mga bigyan kami ng award na ganito. So, shout out sa lahat ng mga LGUs na gumagawa na nito at ini-encourage po ng nilang barangay captains na gumawa nito. Yes, kaya lang sir, wala bang ngipin ang DENR na talagang iobliga na ganun na talaga ang direksyon sana no bawat barangay, 'di ba? Na hindi na lang 'to optional. Hindi na lang ito proyekto lang ng kung sinong barangay captain, kundi talagang gawin niyo na kasi merong magagawa doon sa basura na mapapakinabangan at magiging maganda lalo na sa ating kapaligiran. Yeah. Isa ito Ma'am Connie na tinututukan namin ngayon. Nagpalabas na po kami ng instruction sa ating mga Environmental Management Bureau, all the regions, para po tutukan yung pag-monitor ng operation ng ating mga materials recovery facility, especially sa barangay level, and then yung operation ng ating sanitary landfill. At talagang yung mga dump site ay ipapasara na natin para matupad at ma-implement natin ng maayos yung ating RA 9003. So yun po yung kasalukuyang ginagawa ngayon ng DENR. Nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGUs para ma-implement yung batas na ito. Okay. May binabasa kasi ako dito, partner. Kaya ko pa pinag-aaralan itong teknolohiya. Tama po kayo, attorney. Bihira na yung incinerator. Pero meron pa rin, kung kaya lang, kumbaga sa makina, smokeless. May ganito pala. And merong chemical, malakas makatunaw ng basura at pati yung mga ilog o estero na talagang mula sa maitim kayang umaliwalas uli. In fact, meron tayong pwedeng ehemplo dito ginawa sa Iloilo River. Wow, Attorney Eneran. Nalala ko yan pag yung sa may Mandurriao na yun, papunta dun sa may Del Rio Hotel ba yun, na yung ilog niya talagang dati halos hindi mo alam pag doon ka, maamoy yun. Pero ngayon, magandang pasyalan, Attorney Eneran. Yes, sir. May mga technologies na tayo kagaya ng Bokashi balls na ito ay nagtitreat ng biologically treat and improve water quality. So may mga nagamit na rin tayo rito sa ating operation sa Manila Bay. In fact, ngayon 20 private sector partners ni-utilize itong Bokashi balls na ito para Bokashi balls. Bokashi. Ano may binubukas ba yan? Binubukas. Bokashi. Bakit ano ba yung Bokashi? Anong ibig sabihin? Sorry po. Ito ay pag nilagay mo sa ating mga ilog na madudumi, estero, ito ay nakakalinis dun sa area. Chemical po ito. Actually, parang may nakita na akong ganyan may kumuha ng maduming tubig nilagay sa bote ng soft drinks, tapos pinataka nun at inalog, luminaw, pero yung residue nasa ilalim. Ano ba kaibahan niyan doon sa mga nabibili, 'di ba, for emergency? Yung pwede mong gawing straw, parang pwede kang uminom sa kanal. Pwede ba? Ganun ba 'yon? Totoo pag may mga binibenta ngayon, 'di ba? Lalo sinasala niya. Sinasala niya. Ganun ba 'yon, sir? Yung Yes, ganun po 'yan. Naglilinis pa. Ang kagandahan dito is these are yung maganda sa tubig din ito Hindi ito yung nakakamatay dun sa ating mga That's good. Okay. Ito, isingit ko nila ito biodegradable din ito. Okay. Isingit nila ito mga mahalagang mga tanong ngayon Attorney Eneran. Dapat para ho ba ang karagdagang batas para po sa mga LGU na ipairal nila para hindi ho tapon ng basura ang kanilang mga constituent? Kinakailangan para ba yun, Attorney Eneran, sa inyong tingin sa DENR? Well, ngayon ang pinapaigting natin ngayon is yung sistema. Make sure that yung ating mga partner LGUs ay naiintindihan nila yung kahalagahan ng pag-segregate, kahalagahan ng pagsasaayos ng mga sanitary landfill natin. And yung batas kasi, Sir Orly, medyo mahabang proseso. Tama po. Marami dapat baguhin dyan.
Opo, ito Yes. naman sir, kasi naku parang na sumakit ang loob ko dito. Kay 2346, sabi niya ibalik na lang ang pagsisiga sa looban po. Payagan uli ang pagsisiga sa looban na po pwedeng magsiga. Nako. Hindi lalo pwede 'yon, no? Mm. Kasi mahirapan na ho tayo lalo na dun sa area ho na maraming Oo. tao. Ano ho ang take nyo dyan para ma-educate din ho ang ating mga kababayan tungkol po sa pagsisiga? Sige nga po. Well, yung pagsisiga po is bawal din sa Bawal. environmental laws, Mm. pinagbabawal yan. Kasi nakakadagdag yan sa carbon dioxide natin, Mm. which is nakaka-affect sa ating Ozone greenhouse layer. gas and nakaka-contribute din sa global warming, Mm-mm. thereby resulting to climate change. Parang ganun yung explanation natin dyan. At ini-encourage natin yung mga kababayan natin na wag nang magsiga. Mhm. At itapon na lang natin ng maayos yung ating mga basura, mag-recycle tayo, iwasan natin yung paggamit ng mga single-use plastics. Yan pa. Yes. Pwede namang may mga bayong tayo dyan, yun na yung gamitin Hindi natin. pa pwedeng tuluyan talagang higpitan na yung single use. Single-use plastics, Hindi yeah. yung localized. Oo. Dapat Yeah. buong bansa na siguro talaga ito, Attorney Eneran. Siya nga pala, meron daw mga clean-up operation. Makakatulong ba ito, lalo sa mga diluyang tubig at mga coastal areas, Attorney Eneran? Yes, Sir Orly, malaking bagay yung coastal cleanup natin kasi ito ay wala namang ibang pupuntahan eh. Dagat Kundi talaga. doon sa ating mga dalampasigan. Mm-mm. So kung makukuha at madadampot natin ito, malaking bagay ito at maraming salamat sa ating mga kababayan na mag-organize ng coastal cleanup or estero cleanup. Malaking bagay po ito at itapon lang natin ng maayos ito, malaking bagay na po. Ayan, okay. Naku, maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming mga information, gabay, para sa ating mga nakikinig din po ngayon. At muli siguro kami makikipag-ugnayan, Yes, of Attorney, course. lalo na doon sa waste to energy program o plan o strategy na nais na gawin ng ating pamahalaan. Oo. Thank you, Yes, sir. Sir Orly. Yeah, in fact, meron na tayong ginagawang polisiya dyan sa waste to energy. Mm-mm. Inaasikaso na po na yan ng ating mga technical dito sa DNR, especially sa Environmental Management Bureau. Very Okay, good. shout out na rin tayo dun sa mga nangangalakal na binubuksan daw yung basura. Pati yung mga aso sa bataan daw ka. Nagkalat, sir. O yun na lang. Sige po, marami pong salamat sa inyong oras, sir, ha? Thank you po, Attorney. Thank Maraming you. salamat sa inyo, Sir Connie and Sir Orly. Ayan po naman si ASEC Attorney Norlito Eneran, Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Field Operations Luzon, DENR.